hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pustihin natin kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Yung flood control, kung saan-saan nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko, nakakalito Senator, ano pong reaction nyo na diversionary tactic ng daw po yung allegation nyo na no elections in 2020? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, unparliamentary. Pero sa unang tulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na invento ko? Inamin nila At narinig ko na yan nung pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang official sa administrasyon, hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Ang totoo yung sa impeachment, nung nagkaroon na ng paglusot ng Senado noong May 13, naghihintay na kami dun nag-aantay kami, hindi nga diversionary, nakatutok kami lahat doon, nagkatapos kami, pinag-uusapan kung anong gagawin sa impeachment para maging transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami, alas 7 na, nandun pa rin. Nagtatambay kami, paano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami. Wala kami barak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating nung May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi ang tao. At gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment for the submission of the answers of the respondents. Tapos yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15 at nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So, medyo maayos yun. Sana hindi ganong mahaba. Pero yun nga, apat kasi ang articles of impeachment, kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to at sinasabi nga namin na kailangan, kahit may trial ongoing, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So morning and afternoon, tutok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with a more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yun talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yun. Kaya kinakailangan talagang pustihin natin kung sino man abutan yan. Kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana makatawag na si Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Trigib, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para may pagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya eto nga, yun ang gusto namin talagang mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagharapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative.
Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo, three separate, distinct and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hapon. Eh, nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung salitang batas kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, eh titiisin natin, pakisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At huwag naman pakialaman ng ating justice na inuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi ng failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa naman mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. So, ma'am, Senator, meron nung alam balita nito nakaraan na si Mayor Magbido ay kahit talaga bilang undersecretary ng DILG. Ito pinangalanan nito dati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na involved sa drug, sa drug business. Ano ang nakikita niyo po dito? Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Mabilog, hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay ay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya na itala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang dole. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya makaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-out. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga. Saan ano po yung napag-uusapan ng majority since lagi niyo po sinasabi na dapat magbalik na yung dignidad ng Senado? Ano pong napag-uusapan niyo sa majority para mga possible po na hakbang niyo para magawa po ito? Well, unang-una na, tutukan na yung tunay na problema ng bansa. Solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panay-tirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant sa katugtak na brownout sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na walang fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So ang daming problema na totoo na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So yun ang unang namin gustong tutukan, and we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. Sen, good morning. 2 points, 2 issues lang po. First, could you comment doon sa sinabi ni Ombudsman na hinahanda nila ang grandest case against Speaker Romualdez? May grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutubusin. Pero bago nag-umpisa, tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Ewan naman ganito kasi puros na lang ng mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Eh sino nagputos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko na maintindihan eh.
Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan na nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko, nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Second issue, Senator, tatanggapin niyo ba maging majority leader? At kung hindi, sino yung ipopose ng majority na magiging chairman ng Rules Committee? Tatanggapin ko sino? Tatanggapin niyo po ba kung kayo ang maging majority leader? Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader. Aminin ko na magtrabaho at ang hirap-hirap lalo na ngayon na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabaho niyan. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva, humaharap rin ng tao ng kaso, kaya lang mga makaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung kasawa niya, nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Ako naman, sabi ko, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yan eh. So sa ngayon, ang acting si Joel pa rin, nagbo-vote in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Sino kaya, Sen? By next week, meron na kaya? Hindi ko pa alam. Senador, masyado Wala nang sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo, napakahirap, nakita naman yun, nag-walk out pa. Senador, masyado nang mainit yung Senado dulot ng matinding division. May suggestion o pahayag ko si Senador Panfilo Lacson na ang makakapag-unite daw ng Senado ay gawing Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Anong take po ninyo doon, Senador? Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11 isa, iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Do you think by Monday, yung 13 majority ay 13 pa rin? Dapat naman. Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Pag-ibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buogin. Saan may mga kinakausap daw po sa black meeting according sa mga ilang senators po ito? May alam po ba kayo? Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam, marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Kaya nagtataka nga kami, kasi noon, hindi naman namin binoto si Tito Soto, pero tanggap na tanggap namin nung naging Senate President siya. Wala namang problema, walang ganito na sungkitan, sulutan, kung ano-anong announcement sa media, pag iba naman yung mga press natin, nagagamit sa ka-announce ng kung ano-ano, ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna, trabaho muna. Sen, normal ba yun? Pagbalik nyo, alas 5 ng hapon. Usually, di ba, ang session, alas 3 ng hapon. Alas 5 ang sinabi niyo. Meron kasing darating na foreign visitor, ang Pangulo ng Vietnam ay pupunta sa Senado. Siya ay bagong Pangulo at napakahalaga sa atin ng Vietnam. Para sa akin, alam na alam ko, kasi number 1 supplier ng bigas ng Pilipinas. Talagang kinakailangan natin kausapin ng maayos. Kaya bibigyan muna natin ng honors, pagkakataon na magsalita, konting dialogue, at pagkatapos nun, magsesesyon kami ng normal. Ano ang inaasahan nyo, Sen, sa Lunes? Inaasahan ng taong bayan? Babalik sa session? Sa Presidente ng Vietnam or sa Senado? Sa Senado po. Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. Ma'am, may tanong po. O, Magandang umaga po, Senator.
Tungkol po doon sa isang membro ng Sergeant at Arms po ng Senado na binugbog ng NBI, ano na pong aksyon ng Senado ang ginawa po? At isa pa yun, kasi na-refer to Committee on Rules yung investigation tungkol sa Senate siege. At ipapakita namin ng buo yung CCTV at yung mga pangyayari mula sa May 11. Kasi hindi naman May 13 nagsiklaban na eh. Nag-umpisa talaga sa May 11 nung dumating at hinabol, rinesling, ang lakas ng loob, rinesling si Batong Papaakya. At tubuan siyang dumating sa plenaryo. Tugo-tugo yung kamay ni Bato, isipin mo. Pagkatapos noon, si Terence Lim, yung isang usaan namin, hinahawi lang sila na magpapasok dahil ang Senado, katulad ng Congress, ng Malacanang, may sariling security yan. Hindi basta papasok, miski police, miski marines, miski sino, hindi pwedeng papasok dyan kung walang pahintulot. Kaya tinatanong niya, Sir, wala naman tayong abiso niyan. Huwag muna kayo papasok, tanungin muna ninyo. Hinawi-hawi niya, kinuyog siya ng todo, kitang-kita naman sa video, nakadapa na yung tao, pinagsisisipa pa rin, binubukbuk pa rin, tapos hinatak pa sa loob ng kanilang van. Milagro nga nakatakas eh. Pero napilitan kami padala sa ospital kasi sugatan naman at talagang bugbog sarado. May tanong dito, Senator, from Lila Pilipina, an NGO helping comfort women victims. Sabi nila, may we submit a question for Senator Amy Marcos. President Marcos is now in Japan for a state visit. As chair of the Senate Foreign Relations Committee, do you support or do you, what is your reaction to the call of Lila Pilipina NGO for President Marcos to convey to the Japanese government their demand for apology and reparation for the Filipino comfort women victims as well as historical inclusion? Well, dalawang bahagi yan. Unang-una, sang-ayon ako na kinakailangan kilalanin yung hirap at sakit ng ating mga Pilipinang ginamit bilang comfort women noong nakaraang 2 digmaan. Sigurado ako na nagkahiring kami dyan at narinig namin ang karamihan. Marami sa kanila patay na, di ba? Tapos ilang lola na lang ang natitira. Kailangan talaga bigyan sila ng ginhawa. Pero sa kabila nun, marami rin pagkukulang doon sa pagtutuos ng UN. Marami rin pagkukulang at hindi na ibibigay ng Philippine government bilang tulong sa mga sinasabing comfort women. So, sa kabila ng pagkilala at pag-apologize ng Japanese government na dekadang hindi nila ginagawa, sa kabila nun, sana sagutin na rin ng Philippine government ang utang nila sa ating mga lola na inapi noong nakaraang ikalawang Giyera Mundial. Thank you. May tanong naman dito, how is... Yun may mga scholarship para sa mga apo, mga restoration, bahay, mga yes. tulong sa medical, lahat yung sagot ng Pilipinas, tapos hindi naman naibigay. May UN resolution yata? Yes, that's right. Tapos nagkasundo at ito ang gagawin natin, ito yung gagawin ng kabila, yun nga, hindi pa na isasatupad, maski yung side natin. Thank you. May tanong naman dito, people are asking, how is your mother, former First Lady Imelda Romualdez Marcos? Any news about her? What is the secret of her Siyempre, health? nanay ko, okay naman siya. Pero, magna 97 years old na yan sa July. Ang tandaan niya eh. Wow. Kaya, eto nga, iniiwasan nga namin na sana hindi na niya nalalaman yung kaguluhan sa politika, lalo na hindi ako sang-ayon sa napakaraming polisiya ng administrasyon ng aking kapatid. Siyempre, ayaw namin na malaman pa niya, pero may kutob yun eh. Dahil sa amin lahat, kesa sa tatay ko ba, siya yung politiko talaga. At masama ang pakiramdam niya, sabi niya, hindi maganda ang kalagayan ng bansa, maraming naghihirap, ang daming dumadaing sa akin. Alam niya eh, at higit pa sa lahat,
Pinapagalitan ko na nga yung mga yaya niya. Sabi ko, huwag na ninyo pakita yung mga balibalita na out-of-set lang siya. Eh, ang problema, ang dunong-dunong nun, marunong magbukas ng YouTube, nanonood ng lahat ng balita. So, alam niya. Sobrang updated at abala siya sa kalagayan ng ating bansa. Tulad ng ama ko, talaga tinututukan niya, magkano na ba yung bigas, masyadong mahal, at ang gasolina, paano ba yung nagsasaka sa probinsya, kasi probinsyano naman yun, lalo yung mga isda na hindi na nagpapalaot ng ilang buwan. Senator, follow up na rin po sa question na yan. Yes. Opo. Kasi kayo po ay very vocal sa mga pagpo-post sa administrasyong PBBM. Yung sabi niyo po kanina, marami po sa mga kasamahan niyo ang kinakasuhan na hinahanapan ng butan. Sa palagay niyo po, kayo, bakit hindi po kayo nasasampahan ng any case o napag-iinitan sa kabila po ng mga ibinubulgar niyo sa administrasyon? Palagi ko lahat kami, talagang pinupulteriya. As a matter of fact, maraming tumatawa, maraming nagtitext sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nag-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Thank you. Sorry kasi Senator has to leave for a lunch appointment. We have maybe last message from the Senator. Ma'am, you have to have part 2. Ang daming tanong ng mga media. They're very eager to listen to your thoughts. Baka you have a closing statement to the public. Maybe tips sa mga taong naghihirap ngayon. Paano tayo mag-survive sa crisis na gulo sa politika, toxic politics, tapos may Iran crisis na hindi matapos. Any advice or any closing statement? Yes, ang pagpupugli ng flood control masterminds, ang pagpupursige ng impeachment sa mga inaakalang kalaban, ang paghahain ng term extension at Noel, lahat ito hindi sagot sa kahirapan ng pagkaraniwang Pilipino. Sana matutukan na natin ang tunay na trabaho natin na solusyonan at maibsan ang hirap na dinudulot ng Iran War at ng iba't iba pang problema. Napakadaming problema, huwag naman mauwi sa drama. At lagi na lang kaming tinuturo na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Hindi totoo yan. Ang dangal ng Senado ay nawawala sa publiko dahil sa pagtakip ng Blue Ribbon, ang hihinto ng mga testigo, ang tuloy-tuloy na impeachment at pagpupulitika, ang walang bahid na pagpupursige ng tsa-tsa, term extension at pagkakansela ng eleksyon sa 2028. Yan ang nakakasira sa amin.